Record. So, okay lang ba sa inyo is kasi may mga iba is hindi ito na-discuss mga ibang stasyon kasi hindi pa sila ready. So, okay lang ba i-refresh ko ulit kayo? From the top tayo. Ayan. So, para yung mga ibang may tanong, sana naman magkatanong kayo kasi onti pa lang sa inyo, medyo may nabibilang ko na kung sino yung mga naglalapag, yung nagigets nila, pero sure ako na may naguguluhan pa kayo sa ganitong setup. So, unahin na natin si strategy. Yan. Yan. Pag-identify kung nasa downtrend ka ba or uptrend. Ayun. Kapag may hagdanan na gumagawa pa ibaba, patuloy, may bawat hagdanan is may tawag dyan, lower high and lower low. So, refresh na lang naman to. Ay yung mga tawag dyan. Kapag naman pataas, higher high and higher low yung tawag dyan na hagdanan yung ginagawa. So, ang pinaka-importante naman dito is etong market structure shift. So, eto, makikita nyo to kapag nag-uumpisa na yung trend. Siya yung unang hagdanan na magpapakita kapag mag-uumpisa or mag-iibaw na ng daanan yung hagdanan. Okay? Gets nyo? Siya yung nauna, si market structure shift. So, may mga tanong dyan na kung sino yung nauuna, si MSS ba or si break of structure. So, ang sagot dyan guys is si MSS. So, sa madaling sabi, kapag reversal lang pinag-uusapan, si market structure shift ang uunahin nyo. Yun. So, kailangan mabilis yung mata nyo kapag market structure shift na. So, senyalis yan na magre-reversal. Yun. Siya yung unang lalabas kapag gagawa ng trend. Siya din yung unang lalabas kapag mag-iiba yung trend. So, ito yung lagi nyong tatandaan. So, dito naman sa market, hindi kayo bibigyan ng perfect structure. So, puzzle talaga yan. Kayo mismo mag-a-analyze. So, kung ganito, hagdanan yung ibibigay sa yung mga ganito, napakadali na kumita sa market. Okay? Then next, si break of structure. Si break of structure, kung walang market structure shift, walang break of structure. Kung walang uptrend, kung walang break of structure, walang trend. Okay? So, makikita nyo palagi, kapag nagsisimula na yung trend, lalabas na yan si break of structure. Ibig sabihin, kung si market structure shift or si MSS yung unang hagdanan, etong si break of structure yung magpapatuloy sa sinimulan niya para mag-umpisa yung trend. Nagets nyo? Ayan. San ba? Gets nyo? Gets nyo? Or hindi masyado naintindihan? So, kailangan marunong kayo, makabisado nyo, ma-analyze itong mga structure pa lang. Kasi, paano kayo sasabay sa mga strategy kung simpleng structure is hindi nyo pa gamay? Okay? Sana sila. Tanong. Tanong. Please. Ay, walang tanong. Gets naman to guys. Lahat kayo guys. Gets to
Yan. So, guys, ayun, paano yung ina-identify na bullish kayo or bearish? Diba? Paano nyo malalaman nasa uptrend kayo, downtrend? Yung simpleng break of structure, simpleng market structure shift is hindi nyo nagigets. So, madaling sabi, sa break of structure, continuation. Yan. Gets nyo? So, ito kasi, itong dalawang to, yan, kailangan natin yan para sa strategy na gagamitin natin. Nakakapag, ano kayo, chat kayo, may access naman. So, kung gusto nyo mag-open mic kayo, yung mga bago lang yung mga may tanong. Okay? So, next one is, ito. Paano naman preta kapag yung market is nag-market structure shift sa taas, nag-market structure shift sa baba, pataas, baba. Ayun. So, nasa consolidation kayo. No? Doon tayo mahihirapan. May yung mga bago, mahirapan doon. Alam ko, very, complicated kapag nasa accumulation ka. Diba? So, distinguish mo yun na nasa accumulation ka. So, wait ka na lang ng mga may kinuhang, eto. Lang. Ayan yung itsura kapag nasa, nasa trading view. Lahat kayo, yan, mag-trading view kayo. Huwag kayo sa Mexi app kasi dun psychology dun eh. So, dito kayo mag-focus. The next, liquidity. So, guys, eto, si liquidity, kailangan kong gets nyo to lahat. Ayan. Possible po ba na mag-MSS tapos liquidity sweep? MSS muna bago liquidity sweep? Hindi, mauuna si liquidity sweep. May kukunin munang liquidity bago mag-shift yung structure. Yun. Or bago mo bumasag ng structure, mauuna yan si liquidity. Kasi si liquidity, tayo yan as a trader, yan, mga institution, tayo yan. So, ang ibig sabihin niya mga liquidity, sila yung nagpo-push ng price para bumaba o tumaas. So, ang ibig sabihin ng liquidity sweep, inuubos. Oo. Liquidity. Sila yung kinukuha bago mag sige, wait lang. Wait lang. Sorry. Okay na? Pwede siyang masabing bearish. Masasabi mo talagang bearish 'yan kasi may liquidity sweep sa taas. Yun, wait mo mag-close. Nakumit na siya. So, si liquidity, yan, tayo yan. So, kung liquidity sweep, kinukuha tayo. Kumbaga, na SL ka muna bago lumipad. Na SL ka muna bago mag-dump. So, nangyayari yan, ayan, yung liquidity, mahalagang makuha ito bago mag-true move. Kasi yung mga liquidity na yan, kapag kinuha yan, mas maganda yung magiging movement ng market.
Okay? So, kada high, kada low, may liquidity. Swing high, swing low, equal high, equal low. Yan mga liquidity. So, paano naman kapag Preta, yung mga all-time high, all-time low, 'di ba? Ano yung mga kinukuha no na liquidity? Bakit nandun yun? All-time high, all-time low, no? So, nangyayari doon, kapag all-time high na, gumagawa na yan ng liquidity. Yun, sa taas. Either gumagawa sila ng liquidity, ipunin yan hanggang sa matrap ka. Then, sabay kuhanin yung pinakataas. Kung ano yung pinakamalaking volume na liquidity, ayun yung pinakakukuhanin para mag-true move yung market. Okay? So, every week is considered as liquidity. Alam niyo naman, may fractals naman na kayo eh. Diba? Punta kayo sa indicators, search niyo yung fractals, Rachel T, ayan. Ayan yung settings nun. So, dito, every week is considered as liquidity. Kasi ayan tayo eh. Tayo yung mga nagpo-push ng price para tumaas o bumaba. Yung mga traders na yan, mga retailers, yan. Kinukuha yan, market makers. Yan. Next. Eto na, dito na tayo sa strategy. Tanong, nasan yung mga tanong dyan? Oo, pwede yan. It's me arc. Sweep to MSS to pull back then BOS. Yan, tama yan. Na. May Mexi po ba sa trading view kapag na? Wala. So, pwede ka naman mag-download ng trading view sa cellphone mo. Kasi ako, dati, naka-cellphone lang ako. Doon ako nagte-trading view. Maski ngayon eh, yung pag tinatamad ako mag-PC, sa phone ako, nagte-trading view. Ayan. Next. Sino pa? So, malakas yung mic ko. Sorry. Yan. Nangyayari po ba yung mag 2x, mag liquidity sweep bago mag MSS? Oo. Meron pa nga nangyayari. Ni liquidity sweep na tapos nag market shocks, structure shift pa. Pero liquidity sweep pa ulit. Ayan, nangyayari yun. Tapos, nandun na yung true move. PS2, 5 tanaw. So, ayan yung mga bago dyan. Pag nagtita gamit CRT 1-day TF, na tinitignan na candle, yung last candle tapos antayin yung current candle. Matapos, para malaman kung weak or close body, saka papuntang. Ang ginagawa ko kasi dyan, pre, kapag daily time frame ka nagbe-base, hinihintay ko mag-close. Alas 8 ako nag-aabang. Kasi mga alas 8, bandang alas 9, gagawa na yan ng niya ng confirmation niya kapag daily. Yan. 15 minutes. Punta ka agad 15 minutes. So, syempre kapag daily yung basehan, buong araw ka magbabantay na kung nasan yung yung sweep saka MSS or sweep saka BOS So, meron naman iba dito every 4 hours babantay. Coin glass, check nyo para visual kayo kung ano itsura.
Kahit ano na lang pre. Yan, mabivisualize mo naman kung ano yung tsura ng liquidity. Kahit nasa loob ka ng chart eh. Ayan. Ayan, mga week. Ito, mga liquidity yan ah. Ayan. Liquidity yan. 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 O. Diba? So, yan. Kinuha yung mga yan. O, then naghuhudyat. Market structure. Shift. O, diba? Yan, mga ganyan. Diba? Eto, may liquidity din dito sa baba. So, hindi mo na kailangan pumunta doon para ma-distinguish yung mga liquidity. Yan. Let's. Ayan, pre. Ayan, paano may identify yan kapag ganitong konso? Yan. Kasi sa ganitong time frame, pre, ayan, 5 minutes, nandito na yung yung trend. Diba? Ganyan na. Yun. So, eto yung last na higher high. Then, eto naman yung last na higher low. Eto. So, wait ka mabasag dito para mag-create ng higher high ulit. So, kakabasag lang. Then, dito nag-conso. Yan. Gets mo? So, dito, consolidation yan. Hindi mo madidistinguish hanggat hindi ito binabasag yung kasalukuyan na nag-higher high. Diba? Tapos, dito, kung tapos na yan, focus ka na dito kasi nabasag na eh. Nag-break of structure na eh. Diba? Focus ka na dito kung anong gagawin. Gets? Tanong. Proceed na tayo. Si Hunter ata yan eh. Proceed na tayo sa strat. Okay? So na si So dito naman, next strategy na. Saan na yun? Dito na kayo makakasabay. Kung kabisado nyo na, liquidity, ilam ko na yan. Liquidity sweep. Alam ko na yan. So dito, next, range, bias, and execution. Higher time frame alignments. Yan, 1 day, 15M. Pwede yan. Diyan, etong range and bias, dito ka maghahanap ng range mo at bias sa higher time frame. Yan, 1 day. Execution naman, dito ka maghahanap ng confirmation ng entry. Yan, dyan ka maghahanap. 4 hours naman kapag 5 minutes ka. Ayan, ito yung mga magkakapartner. Minsan na, yung 4 hours makikita mo sa 3 minutes. 3 minutes na confirmation. Pero, mas maganda sana kung sabay sila ng 3 minutes at 5 minutes. At kadalasan yung 4 hours, makikita mo yung structure ng 5 minutes, same MSS sa 15 minutes. Ayan. So, eto lang yung pinaka overall na magka-partner. Okay? Kadalasan mo lang yan makikita. So, kung nakita mo yung 5 minutes na confirmation tapos same sila sa 15 minutes, malakas yung probability nun. Diba? Another na yon, another plus confluence na yon. So, sa 1 hour, eto, medyo risky to Pero, gumagana din talaga.
Wag lang kayong magmamadali. Sa 1 hour, sa 1 minute, pwede yan. Kung yung 1 minute time frame nyo is same sa 3 minutes time frame, yung structure, mas maganda yung Confluence. Pero ito talaga yung magkakapartner. Okay? Asan na yon? Tanong? Asan yung tanong mo? Lang, lang, lang ah. Ayun nga, yung sinabi ko, antay mo siya mag matapos. Matapos. Antayin mo siya matapos. Or, may mga senaryo na kasi yan na bago matapos yan, nagki-create na ng confirmation yan. So, it's either antayin mo siya matapos or bago matapos. Yan, kapag 1 day. Sorry. Antayin mo, mas maganda kung antayin mo siya matapos kasi nga sisiguraduhin natin na yung bias mo is clear. Pero kung hindi mo pa antayin matapos tapos nakahanap ka na ng confirmation, pwede din naman yun. Pwede din naman yun, pre. Yun. Medyo bibigyan mo siya ng risk. Pero, tanggapin mo na hindi pa siya nagko-close. Kumbaga may risk din talaga, may parang sugal din talaga. Okay? Yon. So, this one, let's go. Range. Next, kuha ka ng range sa higher time frame. 'Di ba? Ito yung mga range. 4 hours, 1 day. Kandila lang. So, plot mo yung high and low. Plot mo yung high and low. Ayun yung magsisilbing candle range low. Plot, ibig sabihin, guhitan mo. Candle range low. Candle range high. So, may mga ibang trader na, Preta, ang hirap humanap ng range. Diyan talaga. Diyan talaga. Diyan talaga nahihirapan lahat sa range. So, it's either yung katabi niyang kandila lang or may range pa pala doon. Kasi, mahihirapan ka maghanap ng range kapag nasa consolidation. Okay? Makikita mo, bearish 4 hours, then nag-bullish 4 hours next, then nag-bearish 4 hours. Nasa consolidation ganun, mahihirapan ka talaga maghanap ng range. Okay, gets nyo, pre? Yan, may mga nangyayari na ang hirap. Kahit ang hirap naman maghanap ng range. Yan, paano ka boss naghahanap ng token na iti-trade? Ano ka lang muna, sanayin mo muna kay BTC, Sol, Ethereum. Madalas yan, nagsi-CRT ang mga yan. BTC, mga mid-caps, top 10 mid-caps, punta ka dito. Yan, coin market cap. Yan. Lagay mo yan sa watchlist mo. Nasaan na ba yan? Ito, Ethereum, XRP, Solana, Doge. Etong TRX, tinanggal ko to eh. Kasi ang ano na ito eh, ang lakas ng volume na ito eh. Nanonusok to eh. ADA, pwede yan. Hype, Link. Yung mga yan, mga LTC, Avalanche, Render, Pengu, Kaspa, yung mga nandyan. Pili ka lang dyan. Madami yan. Madaming coin dyan. So, halos lahat naman sila
nagpapakita. Ayun. Eto, yung orb strat, pre. Oo. Yung orb, pre. Ayan, 15 minutes naman yun. 15 minutes, pre. Hindi. Sa pagkabukas opening range, pre. NY din naman yung opening range, tama. Oh, yun, opening range, pre. Yun, oo. Pag na-break, ganun din yun. Parang CRT lang dun. Opening lang. Yun yung orb. Ayan, tao, pre. Yan. Next. May tanong pa? Si Code 8, pre. Wait lang, medyo masakit. Yan. Oo nga, yung nakita ko nga din, napansin ko nga din yung orb parang CRT din eh. Pero 15 minutes na yun, hindi mo nahanapan ng pwede mong kupalin yung confirmation sa lower time frame. 1 minute. Yan. The next. Ginagamit nyo din ba yung range pag ganito? Pwede din. Doji, pre, pwede. Oo. Diyan, pre. Dito naman, pre, sa CRT, pagalingan naman dito maghanap ng range, pre. Yan. Kasi kadalasan talaga. So, kung yung bias nyo is iisa lang, diba? Sana lahat na tayo kumita. Yan, pagalingan na tayo ng range dito. And it's either one day kayo mag-range. Yan, plot nyo yung high and low. Kunyari, eto. Yan. So, kung range ng iba sa one day is eto. Yan. Yan. Ang range din naman ng iba is eto, kaya hindi pa nagtitrade. Is eto. Yan. Range nila ngayon is eto. Yung katabi na. Yan. Pagalingan lang yan ng maghanap ng range. Kasi kung iisa lang yung range natin lahat, di sana lahat pumaldo na. 'Di ba? Possible ba mga boss magdalawang MSS talaga? Possible yun, pre. Nangyayari yun. Hindi laging isang MSS lang. Possible, binabalikan palagi yung entry mo. Or mag-MSS ulit. Ganun, pre. Yung placing ng PIB. Setting ng SL at TP. Yun. Mamaya natin yan. The next na tayo dito. Sa papaintindi ko lang muna to. Yung parang ito yung support and resistance nyo guys kung galing kayo sa support and resistance. So, wait nyo mag-tap tumapat yung kandila dyan. So, kung body or wick man yan, may rules yan. Reversal or continuation. Wick tap close reversal. Okay? Ano yung wick tap close? Kapag yung ting-ting lang, yung wick is tumapat sa nilinyahan mo, vice versa yan kapag naman nandito, yung ting-ting tumapat sa nilinyahan mo, reversal. So, titingnan ka ngayon ng chart.
titignan mo yung trading view mo, may mga reversal na umangat. 'Di ba? Bakit? Mamaya natin papaliwanag 'yon. 'Di ba? Full body naman, pero bumaba. Hindi siya nag-continue, nag-reverse siya. Bakit din? May paliwanag tayo doon. Okay? Basta ito lang yung tatandaan nyo. Wait kayo mag-close. Okay? Wait kayo mag-close or bago mag-close. Basta may confirmation na kayo. So, kapag wala pang natatap sa range, no bias, no trade. So, etong bias na to, dito mo malalaman kung bullish ka or bearish. Okay? Kung reversal ka ba o continuation, ayan yung rules dyan, pre. Gets? Sa mga hindi nakagets, tignan nyo. Yun. So, ang diskarte natin dito, maghahanap tayo ng, ayan, kapag reversal yung, eto na, dito na natin mahanap yung diskarte. So, dito, yung range at bias, wala pa yan. Hindi ka pa e-entry dyan ha. Baka magmadali ka entry. Yan, kaltukan kita dyan. So, dito, execution. Dito yung entryhan na. Hindi porkit eto na yung ginawa, entry ka na kagad, mamarketin mo na kagad na short. Diba? Hindi ganyan yon, hindi ganyan ginagawa namin dito, pre. Execution, dito ka magganyan, magmamarket kapag may nakita ka ng confirmation. So, kung confirmation yung hinahanap mo, reversal yung hinahanap mo, yung bias mo, reversal, hanap ka liquidity sweep plus market structure shift. Gets? Reversal, ibig sabihin, mag-iiba na. Diba? Yung reversal, may connecta sa MSS. Diba? Kasi si MSS, diba? Siya yung una na makikita mo kapag pasalungat na yung daloy ng hagdanan. Okay? Na makikita mo. Kapag continuation naman, hahanap ka ng liquidity sweep plus breakup structure. Kasi nga, sinabi ko kanina dito na yung breakup structure is nagko-continue ng trend. Siya yung nagpapatuloy ng sinimulan nila MSS. May breakup structure. Gets? Yan. Ano yan? Ano yan liquidity sweep? Bakit may mga combo yan? Mas, 'di ba nga sabi ko kanina, mas maganda yung movement ng market kapag may kinuha na liquidity, kapag may wipe out, kapag may in-SL. Yun, kaya combo yan. Liquidity sweep plus breakup structure. Ayan, rules. Combo dapat. Breakup structure or MSS, dapat full body break yan. Full body break. Like yung mga kagaya ng mga punta 5 minutes. Yan. Ito. Kung ito yung pinaka MSS mo. Yan. Or ito. Kung ito. Yan. Kita mo. Weak lang, di ba? Hindi siya full body break. Dapat yung katawan. Ito yung break. Yung katawan. Makikita mo yung katawan. Nasaan na yan? Weak lang yung tumapat. Gets? Ito yung i-break. Ito yung break. So, dito. Yan. Check nyo. Kung paano i-break. Like ito. Breakup structure to. Kasi, ang break niya. May mga ganyan. So, malilito din kayo mga liquidity sweep. Depende yan sa bias nyo kung ano yung hinahanap nyo. Kung may nakita kayong pasalungat na confirmation, disregard nyo na yon. Kasi ang hinahanap nyo kapag may bias na kayo, di ba? Kunyari may bias na kayo.
hanapin nyo na yung nakapartner sa bias nyo. Okay? Kung continuation, leak sweep plus BOS. Reversal, leak sweep plus MSS. Ano pa ang tanong? May tanong? Baka may naguguluhan. Okay, pwede yan. Kasi, meron dito na sinasabi, ayun nga yung sinasabi dito sa chart, sa rules. Wala, hindi yan mabisa kasi meron ako nakikita sa higher time frame na nag-bearish. Bearish na yung 4 hours pero umangat. 'Di ba? Sa 4 hours lang nila tinitignan pero hindi nila alam yung execution kung paano i-trade yan. 'Di ba? Puro lang sila kinig-kinig yung mga ganyan pero hindi nila itinatry. Mga walang dating. Yan. Mga pag nag continuation, ano mangyayari? Tinitrade yan, 'di ba? Ito yung hahanapin mo. Liquidity sweep plus break of structure. Harap nyo sa akin kung sino yung nagsabi na hindi tinitrade tong continuation na to sa sampalin ko. 'Di ba? So, break of structure equals to continuation. Sabi nga dito kanina, si break of structure is nagpapatuloy ng trend. 'Di ba? Nakita nyo? So, mas maganda yung break of structure kapag may kinuha ding liquidity sa baba. Okay? So, ano itsura niyang mga yan? Galing kang downtrend, kumuha ng liquidity sa baba, tapos nag-market structure shift sa taas. Oh, ganyan itsura ng liquidity sweep plus market structure shift. Gets nyo? Galing ka na namang uptrend, kumuha ng liquidity sweep sa taas, then nag-market structure shift naman sa ibaba. Ganyan yung itsura. Next, yung sweep plus break of structure. Galing kang downtrend, galing kang uptrend, kumuha na lang liquidity sa baba, then bumasag ulit sa taas. Ayan yung liquidity sweep plus break of structure. Yan. Galing ka naman downtrend, kumuha lang ng liquidity sa taas, then nag-break of structure sa ibaba. Ayan yung itsura nun. Sino yun? Si Atabs yun ah. Sabi na eh. Okay. Gets? Saan kayo naguguluhan? Saan kayo naguguluhan? Sa liquidity sweep ba? Tas break of structure? Wait lang, may mga tanong. Bali, ang MSS sa low time frame makikita. Oo. Sa kung ano yung bias mo, tapos pinartneran ng ano mo, ng execution mo. Same, kapag level yung body ng range at bias, walang tumapat sa weak no trade. May ganito din kayo senaryo na makikita, pre, kapag magsi-CRT kayo. Kaya sa 4 hours. Ito, nag-bearish na ng 4 hours pero magbe-bearish ulit, oh. 'Di ba? Ganyan yung senaryo. Tapos, tignan nyo. Kunyari, ito yung pinili nyong range. Yan, ito. 'Di ba? Paano yan? Paano yan ngayon? 'Di ba? Nag-wick sa taas, tas nag-wick sa baba. Ano yan? Sholong ka pag ganyan. So, hindi yan. Hindi yan yung range, pre. It's either ilipat mo or ito pa yung pinaka-range mo. Kung saan nagko-conso yung market, tignan nyo lang at trust nyo lang. Baka ito yung range. Impossible. 'Di ba? Or, eto.
Eto, kompleto na CRT to. Eto, kompleto na. So, dito, usually kasi, sa CRT, sa Forex kunyari, eto yung una nag-tap, di ba? Ito yung una nag-tap. Hahanap kayo dyan. Liquidity sweep plus market structure shift. Yan. So, dito, ay liquidity sweep. Ito nga hindi na hindi siya dumiretso ng market structure shift. Kung bumaba muna siya. Yan. So, dito, hindi kayo entry dyan. Kung 3 minutes. 4 hours. Yan. Yan. Ito, dito lang siya. Yan. Ito yung parang pinakabinasag lang niya. Hindi niya diniretso to. So, mahirapan kayo entryhan yan. So, dito sa 3 minutes, ang nangyari kasi, nag-lower low, nag-lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Parang ito na yung pinaka-lower high niya, then lower low. Tapos, ganyan. Parang ito na yung pinaka-binasag niya. Pero hindi mo yan basta-basta madidistinguish. Kasi ang iisipin mo dyan is ito yung pinakababasagin. Yan, ito. Yan. Hindi mo yan madidistinguish. Maski ako, hindi ko nakita to na ito na pala yung pinaka-confirmation. Kapag binasag to, yan, tapos ito na. So, hindi naman siya sa invalid, pero mababawasan lang yung probability na mag-play yung structure. Okay? So, kung sa 1 minute or 1 hour, check nyo. Yan. Ito sa 1 hour kasi, nag-CRT na din. Kung ito yung pinaka-range nyo. 1 hour, diba 1 hour, 1 minute yung ano nyo. And check nyo sa 1 minute, baka mas maganda yung structure. Dito siya nag-CRT. Close. Check nyo. Yan. Sa 1 minute, dito siya nag-MSS. Diba? Ito, liquidity sweep sa baba. Market structure shift sa taas. Kasi 'di ba, ang hanapin nyo bullish kayo. Hindi importante dito yung kulay as long na asan na 'yon, yung kulay ng kandila. As long na ito lang yung popokusan natin, yung kung paano siya tumapat sa wick sa nilinyahan yung range. Okay, candle range low to, 'di ba? CRT low. Yan, kunyari 1 hour yan, 1 week kasi nilagay ko. Yan, CRT low. Yan, pagka-close na ito, yan, check nyo kung may makikita na kayong confirmation. Yan, 1 hour, 1 minute. Yun. So, dito, MSS na sa 1 minute. Pero sa ibang time frame, o kaya sa 3 minutes, 5 minutes, is hindi pa. Diba? Or kung ito na yung MSS nyo, or ito, sa 3 minutes, yan. Next. Ganyan lang yan, ine-entry yan sa pullback. Yan. Sinwip. Pwede sa sinwip yung SL mo, pero yung current low, ito yung pinaka-invalidation. Yan. Pakuha mo yung liquidity sa wave na yon. Saan ba yung mga liquidity? Ito. Isa, dalawa. Diyan ka pumasok.
Pag 1 minute ka. Yan, pullback. SL mo, ito. Oh, sukatin mo. Ano yan? Dito pa nga yan eh. Ay, hindi. Ito lang yung susukatin mo kasi dito lang yung pinagbasean mo eh. Diba? Negative po. Diba? Pagka TP mo, nagkonso. Gets? O, ano na? Tama po ba yung liquidity sweep sa higher high and higher low? Higher high and higher low. Oo, liquidity. May liquidity sa higher high and higher low. Liquidity lang yung tawag kapag mag-identify ka. Pag kinuha na, liquidity sweep, yan. Liquidity yung mga yan. Kunyari, ito, liquidity. Liquidity din to. Yan. Liquidity din yan. Diba? Tapos, ayan. Dagdag tip ko lang din. Ayan, dagdag tip ko lang din na kapag impulsive yung pagkaka-market structure shift, mas maganda. Anong impulsive? Yung sunod-sunod. Yan, tanong. May tanong kayo? Yun, ilang araw na kayo nag-aaral na ito? 2, 3? Baka may mga binaktest na kayo dyan. Lapag nyo naman. Ayan, mga backtest nyo dyan. Lapag nyo. Huwag kayong mahiya ah. Hindi nakakahiya maglapag. Ang nakakahiya yung hindi naglalapag. Kasi, malalaman. Diba? Kahit mali ang mga lapag mo, okay lang. Nakaka-proud kasi nag-aaral ka eh. Nakikita kong kursigido ko eh. Diba? Wala magja-judge pre sa mga setup dito. Mga magja-judge. Wala silang karapatan mag-judge sa mga setup. Yon. So, yan. Pero may nakikita ko dito sa mga istasyon. Putek, trinay kagad eh. Na full TP kagad. May iba, pinul TP kagad. Pre-non-test kagad eh. Pwede kayo mag-backtest, pwede din kayo mag-front test. Yan. Mga may iba dito, pre-non-test na kagad. May mga iba is nagtatanong pa lang kung nalilito sila sa structure. So, may mga ganun. Okay lang naman yun. No rush din naman. Pero, pakita nyo din naman na pursigido kayo. Kasi, nakikita nyo din sa akin na pursigido akong turuan kayo. Pakita nyo din na pursigido kayo matuto. Okay? Yung iba dyan, may work. Diba? Pero, may oras para magturo. May oras din sila para matuto. Diba? Kasi kung gusto mo talaga yung trading or nandito ka lang para sa signal, baka hindi ito para sa'yo. Ayun lang yung masasabi ko. Okay? Next natin. Yan. So, nandito ka para sumabay, baka hindi para sa'yo to pre. O kaya baka mayaman ka na, tinatamad ka na mag-aral. Ganun lang naman yun eh. Nantitrip ka na lang. Kung ikaw yan, tayo na mo ka.
Huwag ka dito. Ayan. How to enter. Siyempre, enter ka sa pullback. Kapag may nakakita ka na ng confirmation, entry ka na sa pullback, 'di ba? So, pagkatapos ng confirmation, pullback entry, pwede kang gumamit ng Fibonacci. Ayan. Ano ba yung ginawa ko kanina? Pwede yun, Fibonacci. Matapos kung makahanap ng ng confirmation sa lower time frame. Ano yan pre time frame alignment, tatandaan nyo. Yan, pwede yan. Yan. Pwede kang humanap niyan. Next one is, asan na yun? Pwede ka din gumamit ng fixed range volume. Asan na yun? Nandito yan sa tools. Nasa tools yan, fixed range volume profile dito. Mula sa Brinake. Zoom in natin Wait lang. Mula sa Brinake. Ito yung Brinake, di ba? Hanggang sa nag-break. Yan. So, makikita mo dito. Ito, sakto. Sniper entry, Pak. Ay, hindi. Ito nandito Nandito yung POC. Iwan ka. Yeah. Iwan ka. Pak. Hindi pala. Yan. Dito. So, e-entry ka sa pagitan ng tatlo kasi yan tinuturo dyan. Ito, dagdag confluence lang to. Huwag nyong isa buhay Diba, tatlong linya. Isa, dalawa, tatlo. Ayan. Kung long ka, ito yung point of control. Nandito yung pinaka buyers and sellers. Kung long ka, dito ka e-entry. Yan, sa pagitan ng point of control at value area low. Okay? Kung short ka, dito ka e-entry sa pagitan ng point of control at value area high. So, ang ginawa ko lang dito, hindi ko na siya ginamit. Nangyari na lang is, eto, meron din isang tip. Yan, sa pullback. You can wait for sweep in 3 minutes. Yan. Or, punta ka sa lower time frame ng wave na to, pakuha mo yung mga liquidity bago ka umenter. So, dito naman, tignan nyo, ang ginawa ko lang kasi dito is, tinignan ko lang yung mga liquidity dito. Asan ba yung mga liquidity? Isa, dalawa. So, sa pullback na yan, dalawa yung liquidity. Nasa OTE pa. So, it's either pakuha mo yan. Yan. Diba? Ayan. Nung kinuha, nag-impulsive, nag-break, hanggat mag-break of structure, diba? That's, asa na yan? Yun. Paano sir, pag ma-identify yung pullback? Kapag tapos ka na, ayan, pag tapos ka na, humanap ng confirmation. Tapos na, 'di ba? Ito yung pinaka-confirmation mo. Yan, yung liquidity sweep sa baba, market structure sweep sa taas. So, umangat ulit. Kala mo ito na. Okay lang 'yan kung hindi mo naabutan 'yan kasi dito pa magko-close yung 1 hour time frame. 'Di ba? Sa 1 hour time frame dito pa siya banda magko-close. Then pullback, nakita mo tatong confirmation, tingin ka na ng mga liquidity. So, sukatin mo na siya mula dito hanggang dito, yung OTE. Yan, ito, lumabas. 618.705.786. So, habang nagpo-pullback siya, handa mo na yung sarili mo para sa long position. Okay?
Na maglo-long position na, yan, kunyari, simpleng OTE lang yung ginamit mo. Hindi mo na pinahintay. Kasi baka isipin mo, ito lang yung kuhanin na liquidity. Yan, tapos tatapat siya sa 618. Pwede ka naman umenter dyan. Ang SL mo dito. Yan. Next, paano mo naman gagamitin yung take TP mo mula dito, mula sa ng sweep hanggang sa binasag. Standard deviation yan. Ito yung sukat niyan. Yan, standard deviation. So, kung makikita mo yan, ayan yung tipihan. Ayan. Ang pag-plot ng OTE mula OTE, ito, OTE to. Mula ng sweep, kanto, wick, hanggang sa matapos yung wave na ito. Okay? So, next. Ito naman sa TP. Ayan, dito yan. Tapos sa binasag. Kaya kung gusto mo extend. So, ito lang kasi yung confirmation mo eh. At dito ka lang magbase. So, next. Yan. Dito. Gets? Sana yun. Nakita mo na. It's me, Ark. Sino pa? Si Bachira. Si Bachira. Tanong. Baka naguguluhan kayo. Tanong nyo na gusto nyong itanong. May taning na yung buhay ko. Tain na nyo. Di nyo na matatanong yan. Wala kayo dyan. Wala yung pagsisisi yan pag hindi nyo natanong. Strategy pa lang yan Wala pa yung paano tayo magpo-proceed kung paano yung strategy natin. Kung paano ma-upgrade. Hindi pa tayo wala pa nga tayo sa mga POI Point of interest sa higher time frame wala pa yun. Diba? Ayun pa lang yung inaano natin. So make sure na kabisado nyo na lahat yon para makasabay kayo kapag syempre may dadayuhin tayong server, magla-live tayo. Syempre magpapasikat kayo doon mga cospor. O diba? So lahat kayo maglalapag kayo ng mga suggestion nyo. Ito po ko preto. Ito yung confirmation. Bearish naman yung 4 hours Tas ang ingay nyo kapag magla-live ako sa ibang server. Di ba ang lupit noon? Puro cospor yung mga mga nag-iingay. Diba? Tas mas malupit na kayo sa nagtuturo. Diba? Lalabas kayo ng server. Titingin kayo sa ibang server. Mas malupit na kayo sa nagtuturo. Diba? Questionin mo na sila. Ano yan? Ano yung mga pinagtuturo mo? Ganito bias ko Diba? Makikita mo na kung sino yung nanggagatas sa nagtuturo talaga. Diba? Next, tanong. Sulitin nyo na to. Isipin nyo, lahat ng tinuturuan ko dito, same bias tayo. Yan, yung tanong ko ulitin ko. Placing ng PIB, retracement, yung tinatanong ko, hanggang matapos,
'Di ba may confirmation na kayo, kunyari 1 minute yung confirmation nyo, tas 1 hour bias kayo. Yan. So, eto lang yung nakita mo na confirmation, liquidity sweep. Yan. Next, tas market structure shift. Yan. So, dito ka lang magbe-base. So, kung eto, dito ka entry. Yan. Kunyari, dito ka entry. Kasi dito na nag-close yung 1 hour eh. So, mangyayari, ito yung confirmation mo. Ito yung plotting mo ng OTE. Diba? So, kung dito ka, na inunahan mo, may confirmation ka agad, hindi mo pa hinihintay mag-close, okay lang naman. Ayan. Mas maganda din yung hinintay mag-close. Sabay lang din naman sila eh. Parehas lang din naman sila patutunguhan eh. Diba? Mas sure nga lang to kapag inantay niya mag-close. Diba? Kung eto, hindi mo pa inaantay mag-close, madadagdagan yung risk mo. Eh paano? Kapag hindi pa nagko-close, then nag-break of structure, das rumekta ng SL mo. So, etong si trader na naghantay mag-close, sure na lahat. Aantayin na lang yung pullback. Diba? So, choose your risk. Yay, di ba? Pumili ka ng risk mo kung conservative ka ba, kung gusto mo talaga. May confirmation. Diba? May mga rules tayo na sinusunod. So, kung ikaw risky type ka, yan. Depende sa risk appetite mo. Nahiya mga members natin ah. So dito, wala mo nang signal dito, mga short all long all. Ay nag-aaral yung mga tao dito eh. So mamaya tayo sa bigayan session kung gusto nyo magsugal. So, munisipyo to. Mamaya tayo sa bigayan session kung gusto nyo magsugal. Mga nag-aaral, mga nandito. So, pwede naman kayo lumipat doon kung gusto nyo magsugal. Kasi naka-record to eh. Hindi nila maano eh. Paano mahihiya na? Diyan na mahihiya yung mga yung mga gusto matuto. May ibang way pa para matuto mag-trade. Hirap kasi sa TA ha. Back to basic po muna ulit. Basic yun ah. Basic yung tinuro ko ah. Wait lang, balik tayo sa basic. Basic to ah. Diba inuna ko yung basic? Asan? Basic yan ah. Si market structure shift. Mahirap ba na i-distinguish yung unang hagdanan? Ayan. Unang hagdanan na yan ha. Basic na yung hagdanan. Unang hagdanan na makikita mo. Like kagaya nito. Siya yung unang hagdanan na makikita mo. Kung nakakakita ka ng mga hagdanan. Ito, perfect oh, hagdanan no. Diba? Kung nakakakita ka ng mga hagdanan, ano yung pinaka nahihirapan kayo dyan? So, ito yung nasa downtrend ka. Ito yung unang hagdanan na nakita mo. Yan. So, ganito yung tsura niyan, di ba? Nasa downtrend ka. Yan. Ito yung unang hagdanan na nakita mo na ginawa na pasalungat. So, anong pakisagot nga po kung ano yung mahirap dyan sa sistema na ganyan. Ano pa bang ibang terms ng hagdanan? Wait lang. Iisipin ko yung pinaka-basic na term. Okay.
Sabihin na nating higher high, higher low. Higher high, binasag. Or nilagpasan. Ano pa ba yung pinaka-basic na terms dyan para hindi kayo mahirapan? Wait lang ah. Next natin. Asa na si ano? Sino ba yun? Yung una nagtanong. Sino ba yun? Ah, si Santi. Ay, si Sojak pala pre. Si Sojak yun eh. Nakita ko eh. Ngayon, may iba pa bang way para matuto mag-trade? Si sa TA. Ano ituturo sa'yo? Wala talaga pre. Wala talagang ibang way eh. Kailangan mo din talaga mahirapan pre. Kasi hindi madali ito eh. Hindi madali ang trading pre. Pero kung dito, sa basic lang to. Wait lang. Wala talagang ibang way. Kailangan mo talagang kapakit. Kung dito sa simpleng structure pa lang kasi ito eh. Saan ka ba nahihirapan? Galing ka ba ng... wait lang ah. Ano kaya? As in ata literal na newbie to si ano eh, si Sojak eh. Kasi hindi maka-distinguish talaga eh. PM mo na lang ako pre. Sige. One on one tayo mamaya. Ayan. Sige pre, ako bahala sa'yo mamaya. Next. Asang ano ka pre? Asang istasyon ka? Asang istasyon ka? 6 kanino yan? Sige pre, ayun talaga din mahirap. Yung galing talaga sa ano. Maski newbie talaga na literal mahihirapan talaga eh. Kahit sabihin mo sanay siya di. Kaya, wait lang, drawing lang natin to. Kasi kapag eto pre, unawain mo, kung kaya mo unawain pre. Yan, 'di ba? Eto may hagdanan yan. 'Di ba? Pababa yung hagdanan. Nagets mo pre? So, parang may nakikita ka, pababa na hagdanan. So, eto, yung hagdanan na to is, ang ginawa, iniba niya yung daanan. Parang nag-iba siya ng way. Yan. Diba? So, tignan natin yung line chart pre, para maintindihan mo din. Kita mo pre? Parang dito, sasalungat yung daan niya. Yun. So, dito pa lang, may tinatawag dyan pre, na MSS, Market Structure Shift. Yan, sana, ito yung tawag dyan. Si Market Structure Shift, siya yung senyales pre, na possible pa lang senyales pa lang na mag-iiba na yung daanan. Yung hagdanan na gagawin. Okay? Etong liquidity, makikita mo to, eto yan. Yung mga yan. Yung mga stop loss nyo. Alam mo yung stop loss, pre? Sojak.
Yung liquidation price nyo, it's either liquidation price nyo or stop loss nyo. Ayun, nadali mo. So, eto, liquidity sweep to. Kinuha yung stop loss mo, tapos market structure shift. So, eto, po tayo na, line chart na to So, it's either maghintay ka mag-close yung 1 hour candle. Hindi, wala tayo kasi sa candle So, kung dito, entry ka na sa pullback, ito yung pullback. So, yung pullback, ibig sabihin, kapag katapos mo na makakita ng confirmation, babalik na siya para maka-entry ka. Aantayin mo bumaba. Yun. Kung long ka, kung short ka naman, like kagaya nito, may liquidity sweep. Yan. Kinuha yung mga liquidity dito. Yan. Tapos market structure shift. Antayin mo siya umangat para makapag-short ka. So, platin mo yung yan. May mga ganyan, di ba? Standard deviation. Negative 2. Yung mga sinaalang-alang dyan. Ping pong kung mag-short ka, entry ka sa pullback. Yan, kunyari. Tapos, pag may mga makikita kang confirmation like kagaya niyan, ang invalidation lang yan, Zodiac, is yung kanto. Palaging kanto ng setup, yung invalidation. Ito, kanto din. Kanto niya yung invalidation. Yan. Pullback niyan, negative 2. Tapos, entry ka dito, long position. Yan. Ito, plot mo yung high and low. Kung gusto mo makakita ng ng retracement. Retracement, pullback, iisa lang. Yan. Yan, sukatan. Etong tools na to is ginagamit para makita mo, masukat mo yung sukatan na pwedeng lapagan ng market. Ayan, nandito lang siya. Nasa trading view lang siya. Sulat nyo, fib retracement. Ang settings yan, nandito. Yan. So, dito naman, ito yung confirmation mo ng long. Yan. Standard deviation. Negative 4, TP mo. Yan, ito, naka-settings lang din to. Ito, paano yan napunta dyan? Ito kasi yan, no, sinukat mo ito at ito, balik natin sa basic Sulat natin yung background, yung price, yan, levels, ang gago, nag-reverse, yan, log scale, yan, ayan, yan, mula yung sinukat mo dito hanggang dito, sa sinwip hanggang sa break. Ayan. Etong short, sinukat ko lang to sa sinwip hanggang sa break. Tapos entry sa pullback. Entry ka sa pullback neto. Pak. Nakita mo? Yung negative 4, ayan yung price niyan. Negative 4.5. Nung nag-TP ka, nag-conso na. Diba? Diyan talaga lalapag yan sa TP nyo. Preta, gusto ko mas mataas pa dyan yung TP. Anong mangyayari dyan? Wag na. Wag ka nang humangad pa ng mas malaki. Kung hahangad ka ng mas malaki, ayusin mo muna. I-upgrade mo na lang yung setup mo kasi dyan lang talaga yung tipihan Okay? Pero kung i-hold mo, possible kasi mag-conso yan pag tumipi ka. Hanap ka na lang ulit ng bagong entry or hanap ka ng confirmation sa mas mataas na time frame. Yan. So, dito, kung kaya mo magrespeto ng TP, magrespeto ka ng TP. Dumisiplina ka. Uy, ba't ka nagte-thank you, Chan? Wala pa. Hindi pa tapos.
Paano plottings ng fib? Okay na pre, Ninteria, kung saan magpo-pullback. Ayun, OTE, yung plottings ng fib. Yan, pwede nyo i-save, may save dito. I-settings nyo muna. Yan, settings. Tapos, pag okay na, i-save nyo. Save as drawing as. Yan, may ano yan doon. Sulat nyo, OTE, OTE. Yan. Then, yan. Para, pag magpa-plot kayo, pipili na lang kayo kung standard deviation. Pan-TP yan standard deviation. Yan. Yung mga ganito. OTE pan-TP. Standard deviation. Ay, hindi. OTE pang retracement. Pang pullback. Kung short ka man o taas. Then, standard deviation pang TP. Okay? Lagay nyo negative 2. Yan. Yung negative 2 na yan, dito kayo magpa-partial. Okay? Yan. Bakit yan yung partialan sa negative 2? Yun. Kailangan nga dito. Ito nga, gumawa siya ng ano. Pero, umangat pa rin, oh. Wrong bias kasi ito eh. Kaya ganito lang. Yun. Pero, ito lang yung pinaka-focus natin. Itong setup na to. So, pansinin nyo yung negative 2 tapos negative 2.5. So, need niya makakita ng sweep another break of structure ulit. Pero kung hindi pa kayo sanay tumingin dito kapag playing na yung post nyo, wag nyo munang intindihin to. So, partial lang kayo. Kung ayaw nyo mag-partial sa negative 2, kailangan sanay na kayo. Kasi may rules dyan na kapag nandito na sa negative 2 is gagawa ulit ng another sweep plus break of structure. Yan. Nakita nyo? So, nangyari, umangat. Diba? Or kaya, may lilitaw na FPG dyan sa area na yan. Kasi negative 2, negative 2.5. Wait lang. I-settings natin to. Negative 2.5. Tactile line chart na to Baka hindi nyo pa rin magets. Ayan. Sweep plus break of structure. Kailangan mo makakita ng ganito. BOS. Pero minsan, ang ginagawa lang nila is FPG dito. Gagawa ng FPG sa negative 2, negative 2.5 para tumawid siya dito sa negative 4. Etong mga negative na to, ano lang to, sign lang to. Area lang to ng sukat nyo. Huwag nyo pansinin to, yung mga ganyan. Mga palatandaan lang yan na nasa area ka na ng post mo. So, ayan, sign yan na nasa area ka na ng negative 2 na Fibonacci yung pinangsukatan mo. So, eto talaga yung pinaka-price niya. Yan, nandito talaga yung pinaka-price niya. Yan. May mga price. Yan. Gets? Pa-SS ng OTE. Send ko na nga din dito para malaman nyo. Okay. Then, etong tip yan. Pwede nyong ilagay ito yung 1, negative 2, negative 2.5. Yan. Kasi ako, hindi ko na nilalagay itong negative 2, negative 2.5. Kasi sanay na ako dyan. Yan, hindi ko na kailangan mag-partial kasi hindi na ako kinakabahan dyan. So, kayo, bilang first time pa lang, magaganito. Yan, para hindi kayo magulat kung bakit
pumunta na dito yung price, playing na, pero ang nangyari, in-SL pa rin kayo. Diba? Kala ko ba dito yung tipihan sa negative 4? Bakit nung nag-play na, in-SL ako? Diba? Ayan. Ganyan yun. Kailangan makakita kayo ng another sweep plus breakup structure o kaya fair value gap dito sa area na to. Impulsive na move para tumuloy siya. Yan, negative 4. Gets? Support and resistance na rin po ba yun? Mas nagets ko na bakit bawal humabol ng trade kapag nasa gitna ba. Tama po ba na wala signal? OTE? Hindi, baliktad pre. OTE N3. STDB TP. Yan. Yun, may mga iba pa lang nawawalan ng signal. Ayan. Ito, OTE ito OTE. Yung standard deviation is ito. Yan. 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 Support in resistance na rin po ba yon? Yung negative to mga ganyan. Ito, hindi yan yung support and resistance. So, papaliwanag ko din kung bakit ganyan. So, like kagaya nito, negative 2. Yan. Negative 2, negative 2.5. Kagaya nito. Yan. Ito naman, gumawa naman pero hindi tumawid. So, mangyayari kasi, meron kasi tinatawag na accumulation, manipulation, yan, then distribution. Yan, sa market, merong ganyang tinatawag, no? So, kung etong setup mo, dito ka nakahanap ng long setup, yan, dito ka nakahanap ng long setup. Kunyari, ang sukat mo dito, wait lang kunyari ito. Yan, dito ka nakahanap ng liquidity sweep plus market shift. Diba? So, dito, pagkasukat mo, negative 2, negative 2.5. Ano natin to? So, nangyari pre, kaya pinapabantay ko tong negative 2, negative 2.5 kasi baka nasa manipulation ka nakakita ng pause. So, dito naman sa manipulation, hindi siya gumawa ng per value gap dito. Hindi din siya gumawa ng sweep and breakup structure. Ang ginawa niya, sweep plus market structure shift. Yon. Ito yung ginawa niya. Then, ang nangyari, ganito yung nangyari. Ganyan yung nangyari sa market. Diba? Kaya pinapabantayan ko to palagi sa inyo. So, kung dito, is gumawa siya ng per value gap, o kaya ganito. Yan. Yan. Another sweep plus breakup structure. Then, yan. Ganyan yung ginawa niya. O kaya may lumitaw na per value gap dito. Nilagpasan niya yung 2.5. Yan. Ito, lagyan ko lang din. Sweep. Plus MSS. Ayan yung
kung bakit pinapabantayan yan. May mga rules kasi na ganyan. Sweep, MSS. Yan, sweep, sweep. Alis natin to. Angat natin to. Baka mapakaning kayo. So, dito. Ayan, ito na yung break of structure, mga yan. Ito, sweep to plus break of structure. Yan, angat natin to. Pamaaning kayo. Ito, pinaka-break of structure. Yan. Ito, liquidity sweep. Diba? Ganyan yon. Ganyan yung magiging sistema. So, kung dito naman kayo naka-enter, tapos ganito yung nakita nyo, goods na yon. May mga ganyan kasi na sistema yung tinatawag OTE. Yung OTE, yung may 618, golden zone yon. 618, 705, 786. Yun yung golden zone. Okay? Ayun, tanong-tanong. Yun lang naman sa mga ayun lang naman mga kung paano siya na invalidate. Wait lang. Stop.